Hello guys. Meron po akong ready na pag-aaralan natin, yung may and might. Okay, saan nga ba ginagamit yung may and might? Okay? Alam nyo guys, yung may at saka might, pwede raw siyang interchangeable. Pag sinabing interchangeable, pag meron kang ipapakita ng isang bagay na pwedeng mangyari, okay, pwede kang gumamit ng may at saka might. For example, ngayon, pwedeng umulan ngayong araw na to. Okay, sa English, it may rain today. Okay? Pwedeng umulan ngayong araw na to. It may rain today. Okay? Pwede mo rin sabihin na pwedeng umulan ngayon, it might rain today. Okay? It might rain today. So, pag nakikita mo guys na yung ulap talagang maitim, okay, maitim, parang babagsak yung ulan. Okay? 50-50 yung chance na umulan. Pwedeng umulan, pwedeng hindi. Gagamit ka ng may. Okay, so it may rain today. Pero kung nakikita mo na maulap siya, pero sa kabilang banda, hindi na masyadong maulap. So, small lang yung chance na umulan. So, masasabi mo na pwedeng umulan, pero nagda-doubt ka. Nagda-doubt ka na pwedeng hindi rin umulan. So, doon ka nagagamit ng might. Okay? It might rain today. Okay? So, dalawa yung gamit niya. Ito, possibility at saka ask permission. Okay? Sa last video ko, guys, pwedeng gumamit din ng could pag mag-ask ka ng permission. Okay? Pero, dito muna tayo sa may. Dito tayo magka-concentrate. Okay? Sabi nila, yung asking permission, okay, using may, is the very nice way of asking for something. Kasi, kung ikukumpara mo sa could at saka may, mas magalang ka kung ang gagamitin mo is may. Pero kasi guys, ginagamit yung could sa mas nakakatanda sa'yo, okay? Sa ka-vibes mo, okay? Yung lagi mo nakakasalamuha, bilang tanda ng paggalang, pag nag-ask ka ng permission, gagamit ka ng could. Pero kung ang hihingian mo ng permission guys, yung mas nakakataas sa'yo, halimbawa the manager, okay, the principal, ano pa ba, the president, okay, hindi mo siya masyadong ka-vibe. So, kaya meron kang kakilala, na-meet sa, dyan lang sa daanan, tapos kailangan mo magsulat, wala kang ballpen. So, gagamit ka ng may, kasi hindi mo siya masyadong ka-vibes, okay? So, may I borrow your ballpen? Okay, kasi hindi mo siya masyadong ka-vibes. So, gagamit ka talaga ng may. Kaya sabi, yung may is the very nice, polite way of asking for something. Okay? So, yun yun. Okay? Next, possibility. Parehas sila na gumagamit ng possibility. Okay? Ginagamit sa present at saka future possibility. Ganon din to, guys. Present and future possibility. Yung mga bagay na pwedeng mangyari o pwede mong gawin sa present at saka sa future. Pag sinabing present, yung sa kasalukuyan. Pag sinabing future, pwedeng mamaya, bukas, saka sa susunod na buwan, sa susunod na holiday, seasons, okay? Tapos guys, ginagamit din to guys sa past possibility. Okay guys, andito na yung mga ginawa ko na examples ng tamang gamit ng may if asking for permissions. Remember, pwede kayong gumamit ng could. Okay? Could I borrow your pen please? Saan mo gagamitin ng could? Gagamitin mo yan, for example, sa parents mo, sa mas nakakatanda sa'yo, sa ka-vibes mo. Okay, kasi nag-ask ka ng permission, so kailangan maging magalang ka. Okay? Pero pinakamagalang na way para mag-ask ka ng permissions to someone or to somebody. Okay? Somebody na mas nakakataas sa'yo, okay? Ang gagamitin mo is may. Okay. Sino-sino ba yung mas nakakataas sa iyo? Di ba yung mga professors natin, mga teachers natin, ano pa? Mga professor natin, okay? Ay, professor, naulit na naman, okay? Basta mataas, hindi mo masyadong ka-vibes, okay? Kasi hindi naman kayo nagbabanding, ganyan. Hindi mo siya lagi nakakasama. And like yung mga kakilala mo, okay? Kahit mas matanda sa iyo, kasama mo siyang mag-break, kasama mo siyang kumain, so gagamit ka ng could, okay? Pero kung hindi mo masyadong ka-vibes, tas ngayon mo lang din nakilala, okay? Gagamit ka ng may, okay?
asking for permissions, okay? May I borrow your pen, please? May I borrow your pen, please? O, halimbawa, nandun ka sa SM, tapos kailangan mong magsulat. Okay, yung katabi mo, o yung katabi mo sa kainan, mayroon siyang ballpen. O, wala kang ballpen, pwede kang manghiram. May I borrow your pen, please? Okay? Hindi pwedeng could, okay? Kasi hindi mo naman siya kakilala, okay? Mostly ginagamit to pag hindi mo kakilala, okay? Tsaka mas, yung parang naiilang ka, ano ba ibig sabihin nito? Yung parang, mas nakakataas sa'yo, okay? Yan, gagamitin mo yung may, okay? Ano pa? May I come in, sir? Okay, halimbawa, late ka sa school, okay? Nagdi-discuss na yung sir mo, okay? O yung professor mo, okay? May I come in, sir? Okay, so magalang kang nag-a-ask ng permissions. Pwede po ba akong pumasok, sir? Okay? May I come in, sir? Okay. Halimbawa, meron tayong meeting, nagme-meeting ako, okay? In a polite way, okay? Magbibigay ako ng permission na pwede na kayong umalis, okay? Bilang paggalang ko sa mga kausap ko sa meeting, okay? Kasi yung mga kasama ko sa meeting, mga bigating tao, okay? That's all for now. You may go. Pwedeng ganon. Okay, that's all for now. You may go. Next. Pwede rin gamitin to ng mga teacher. That's all for now. You may go sa mga estudyante niya. Okay? Next. May I go out, sir? Okay? Diba ganyan tayo sa school? Pwede pong lumabas. Okay. May I go out, sir? Okay. May I go out, madam? O, diba? So, yan yung asking permissions. Ngayon naman, gagawa ko ng mga pangungusap gamit yung may pagdating sa possibilities. Hello guys, nandito na tayo sa possibilities gamit yung may at saka may. Tandaan natin guys, pag mas malaki yung chance na pwedeng mangyari ang isang bagay na to o pwede natin gawin ang isang bagay na to at present or in the future, ang gagamitin natin ng may. Okay? At saka mas gamitin ng may sa formal. Sa mga formal writing, okay? Kaysa sa might. Okay? Tapos yung might naman, pag less lang yung chance na pwedeng mangyari ang isang bagay o pwedeng gawin ang isang bagay at present or in the future. Pag na maliit yung chance, okay? So might ang gagamitin mo. Okay? Tandaan guys mas ginagamit yung may sa mga formal writings. Okay? Where is my wallet? Okay, for example, ngayon, nahanap ko yung wallet ko. Where is my wallet? Okay? Parang naalala ko guys na nandun lang sa bulsa ko. So, sasabihin ko, it may be inside my pocket. Okay? It may be inside my pocket. Okay? Malaki yung chance na nasa pocket ko lang, nasa bulsa. Okay? It may be inside my pocket. Okay? So, gagamit ka ng may. Okay? Maybe. Maybe inside my pocket. Pwede rin pag maliit yung chance mo, guys. Interchangeable siya. Pwedeng may or pwede rin might. Okay, where is my wallet? It might be inside my pocket. So, parehas silang tama, okay? Parehas na tama yan, guys. Okay? You may go to the party tonight, okay? Maaring siya ay pumunta sa party ngayong gabi. Okay? So, pwede rin sabihin, he might go to the party tonight. So, both are correct. Okay? Both are correct. Okay? May and might. Okay? Next. It may rain today. Okay? Pag malaki yung posibilidad na pwedeng umulan ngayon, may ang gagamitin mo. Okay? It may rain today. Pag maliit yung chance na umulan ngayon, o yung pagulan ngayon ay maliit yung chance, might ang gagamitin mo. So, it might rain today. Okay? We may go to France on vacation next year. So, sa susunod na taon, sa bakasyon, okay, malaki yung posibilidad na pupunta tayo sa France. Kasi, kung bakit? Kasi meron naman tayong pera, okay? For example, walang problema sa pera. Pagdating sa pamasahe, okay?
sa budget natin, papunta sa France. Oh, so, gagamit ka ng May. Okay? We may go to, okay, we may go to France on vacation. Next. Ito naman, we might go to France on vacation next year. Bakit might ang gagamitin natin? Pag maliit yung chance na pupunta tayo sa France, for example, limited lang yung time natin, okay. Tapos yung pera natin limited. Pero gustong-gusto natin, bagamat gustong-gusto natin pumunta sa France, okay, yung bansang France. Okay? Kaya lang, pwedeng mangyari na pupunta tayo. Okay? O kaya wala tayong plano. Kahit gusto natin pumunta doon, wala tayong plano na pumunta sa France. Okay? Tapos, bukod doon, maaaring kulang yung pera natin. Okay? Kulang yung pera natin. O, pwede rin wala tayong time. Okay? Pero gusto natin pumunta doon. O kaya, wala sa plano, okay? Parang naisip mo lang, okay, saan ka pupunta next vacation? Kayo, ng pamilya mo. Sabihin ko, kasi wala nga sa plano, di ba? So, we might go to France on vacation next year, okay? Pwedeng mangyari, pwedeng hindi, okay? Ito yung possibilities in the future. Okay, in the future, ibig sabihin, mangyayari pa lang. Okay, next. It may happen again. Pag sinabing it, guys, pag sinabing it, tumutukoy yan sa bagay na pinag-uusapan ninyo. Okay? Bahala na kayo kung anong bagay yon. Pero ang ibig sabihin yan, it may happen again. Yung nangyari noon, pwedeng mangyari ngayon. Okay? Pag malaki yung posibilidad na mangyari ulit, okay, it may happen again. Okay? Gagamit ka ng may. Okay? Yung pangyayari sa bahagi ng buhay nyo, for example, okay? Pero kung maliit na yung chance na mangyari yung isang bagay na yon, it might happen again. Okay? So, might yung gagamitin mo. Okay? Next. Okay, guys. Ito na yung past possibility using may and might. Okay? Pag past possibility, ibig sabihin, ini-indicate mo yung posibleng nangyari sa nakalipas na. Okay? Kaya lang, meron tayong formula, okay? May have plus past participle, okay? Sa kabila naman, might have plus past participle. For example, ng past participle, ito yung present tense, past tense, and past participle. Ito yung past participle na main verb, okay? So, pag past possibility, madalas ginagamit yung might have, okay? Plus past participle. Ibig sabihin, madalas, pag past possibility, might ang gagamitin mo. Kaya lang, minsan ginagamit din tong may. Okay? Kaya lang, meron din siyang formula. May have plus past participle. Sa kabila naman, might have plus past participle. For example, merong scenario na ganito. Oh, I can't find my keys. Hindi ko makita yung susi ko, sabihin ko kay Peter. Sabi naman sa akin ni Peter, do you think you may have dropped them in the street? Sa tingin mo, nalaglag mo yon sa kalsada? Okay? Yun yan. Tapos, hinahanap ko si Peter sa office niya. Peter is not here. Okay? Tapos, pwede kong maisip, it may have gone home early. Maaring umuwi siya ng maaga. Okay? So, tapos na. Okay? Past possibility. Okay? Next. Si Peter, halimbawa, kapitbahay ka si Peter, hindi ko makita yung car niya. Hindi na niya ginagamit ng 1 month. So, pwede ko sabihin na, sa sarili ko na, he might have sold his car. Maaaring binenta na niya yung car niya. Okay? He might have sold his car. Okay? Gumamit tayo ng might have sold. Okay? Maaaring nabenta na niya or binenta niya yung car niya. Okay, sa party ko, halimbawa party ko ngayon, Peter hasn't arrived yet. Hindi pa dumarating si Peter. Okay? Mula kanina hanggang ngayon, hindi pa dumarating. Okay? Mag-uumpisa na yung party ko. So, Peter hasn't arrived yet. Sasabihin naman ng kausap ko, do you think he might have forgotten? Sa tingin mo, nakalimutan niya? Okay? Do you think he might have forgotten? Okay? Next. Peter might... Ito yung mga reason kung bakit siya hindi pa dumarating. Okay? Ito yung pwede mong isipin. Okay?
Peter might have missed his train. Pwedeng na-miss niya yung train niya, kaya hindi siya nakarating on time. Okay? Peter might have missed his train. Okay? O kaya, si Peter, gumawa muna siya ng project bago siya pumunta sa party ko, kaya na-late siya. Sa English, Peter might have finished his project. Okay? Yan ang posibilidad kung posibilidad na nangyari kung bakit siya na-late sa party ko. Peter might have finished his project. So, maaaring tinapos muna niya yung project niya bago siya pumunta sa party ko. Kaya siya na-late. Okay? Okay guys, ito na yung asking questions. Okay? Madalas pag tatanong tayo, hindi tayo gumagamit ng may. Madalas ang ginagamit natin might. Okay? So, Peter might be busy. Halimbawa, tumawag ako kay Peter, okay? Hindi siya sumagot. Peter might be busy. Pwede kong tanungin yung kasama ko. Do you think Peter might be busy? Sa tingin mo, busy si Peter. Okay? Next. Si Peter, hindi ako kinakausap. Okay? Peter might be angry with me. Okay? Peter might be angry with me. Okay? Tapos yung friend ko, si Anna, kinakausap ko siya. Okay? Sa tingin mo, galit sa akin si Peter. Okay? Sa English, do you think Peter might be angry with me? Okay? Hindi ko rin makita si Peter. Okay? Sa tingin ko, nasa library siya. So, sabihin ko, Peter might be in the library. Okay? Tatanungin ko naman yung friend ko kung sa tingin niya. Okay? Do you think Peter might be in the library? Sa tingin mo, si Peter nasa library. Okay. Do you think Peter might be in the library? Okay. So, ganun lang yung guys, pagka asking questions using might. Okay. Ang gagamitin natin guys ay do you think. Okay. Do you think. Okay. So, wag kakalimutan, do you think. Okay. Okay guys, sagutan na natin yung test na ginawa ko. Okay, so number 1. Blank, you blank close the door at 9 p.m. Okay. Pwede mong i-close yung store at 9 p.m. Okay. So, binibigyan kita ng permission. Ay, ano yan? Permission. Okay. Pag permission, anong sagot po? Ang sagot po ay may. Pag permission, di tayo pwedeng gumamit ng might. Okay? May pwedeng gamitin. Okay? You may close the store at 9 p.m. Okay, next. Number 2, we blank go to a party next week. Okay? Pwede tayong pumunta sa party next week. Anong sagot po? Pwedeng may. Pwedeng might. Okay? Depende po sa situations. Okay? Kasi kung tayo pupunta sa party, 50% pwede tayong pumunta sa party. May ang gagamitin natin. Pero kung hindi tayo sigurado, may doubt na hindi tayo makapunta talaga. 30% lang yung chance na pwede tayong pumunta sa party. So, might ang gagamitin natin. Okay? So, we might go to a party next week. Okay? Next. The students blank study in the library on Mondays. On Mondays. Pag sinabing on Mondays, may S po. Every Monday, ibig sabihin. So, pwede daw yung mga estudyante mag-aral sa library. Okay? So, binibigyan mo siya ng permissions. Permission. Okay? May permission yung mga bata na mag-aral sa library. Kaya, pag permission, may. Okay? The students may study in the library on Mondays. Okay. He blank come with us to the party. So, pwede siyang sumama sa atin sa party. So, binibigyan mo na naman siya ng permission. So, may ang sagot. Okay? Permission kasi yung pinag-usapan dyan eh. Next. Jenny blank to the party but she's not sure yet. So, maaari daw pumunta si Jenny sa party, pero hindi siya sigurado. So, pag hindi sigurado, less yung chance na pumunta sa party. So, ang sagot ay
Might. Okay? Might. Kasi hindi siya sigurado eh. Ayun na ang linaw. Mas malaki yung chance niya na hindi pumunta. Kaya might ang gagamitin natin. Okay? Blank, I borrow your book. Halimbawa po yung professor natin, okay? Magpapaalam tayo kung pwedeng hiramin yung libro niya. Okay? So, ang gagamitin po natin para sa permission niya ay may I borrow your book. Okay? Next, she blank have gone to the doctor. So, ginagamit yung have, okay? Have gone, ano pa, have forgotten. So, gumamit tayo ng past participle. Okay? Pag gumamit tayo ng past participle, ibig sabihin past possibility. Okay? So, pwedeng might or have. Kaya lang guys, pag past possibility, ang madalas na gamitin talaga guys is might. Okay? So, ang sagot na ito ay might. Okay? Pwede rin have ay may, pero mas advisable ang gamitin ng might. Okay? Pagdating sa past possibility. Okay? So, she might have gone to the doctor. Next, I might. Maaring pumunta siya o nanggaling siya sa doktor. Okay? Maaring siya ay nanggaling sa doktor. She might have gone to the doctor. Okay? Or, maaring siya ay pumunta sa doktor. Okay? Next, I might have forgotten my keys at home. Okay? Maaring nakalimutan ko yung susi ko o yung mga susi ko sa bahay. Okay? I might have forgotten my keys at home. Okay? So, might ang sagot. So, guys, tandaan yung permission, pwedeng gumamit ng could or may. Pero, guys, pag ano kasi, mas hihingi tayo ng permission sa mas nakakataas sa atin, tulad ng professor, teacher, ganyan, manager, gagamit tayo ng may. Okay? At saka yung mga hindi natin, yung ngayon lang natin na-meet, na hindi natin kakilala, bilang paggalang sa kanila talaga is may ang gagamitin natin. Pero kung ka-vibes natin, guys, friend lang natin, pwedeng Ken. Okay? Ken. Pero kung tanda ng paggalang, kasi mas matanda siya, okay? At saka, parents natin sila, tsaka yung, kasi may pabor tayo na hinihingi, so, could ang gagamitin natin. So guys, alam nyo na kung saan ginagamit yung can, could, at saka may. So, pwedeng gamitin yan sa asking permissions. Okay? Yun lang guys. Salamat sa pakikinig po.